panahon ang Bohol nagmalungtarong uban kitang mga kasama. This is even more popular than the one introducing. Magiging presidente nga ng Pilipinas, palakpak natin ang ating mahal na secretary. Pero, in my humble way, I just want to introduce him to you. In a very simple way. Tayo mga taga-Bohol, alam natin kung paano tumulong si Presidente Noynoy, kung paano tumulong si Secretary Mar Roxas ng ating lalawigan. Sa panahon, at the time of the disaster, alam natin na talagang nakababad sila dito. I was very happy. And I felt lighter in terms of the job and the tremendous pressure at that point in time because the secretary was here dito natutulog. And the president also even slept in. With these people supporting us, siyempre, mas inspired tayo, mas kinaghirap. Maski naman hindi lahat ng ating mga kababayan natugunan yung kanilang pangangailangan, but alam natin na hindi tayo iniiwanan ng national government. And of course, our DILG Secretary, nandoon kayo, itantanan man ang audience, paghatag niya sa 2.3 billion local infrastructure support fund. Bakit in-emphasize ko na local support fund yon? Kasi hindi kasama doon ang school buildings na umaabot ng 1 billion. Meron pa kaming kulang doon, pero patuloy ang pagdaloy ng mga tulong sa ating mga school building program. Patuloy ang mga suporta sa iba-iba, repair of roads, bridges, and all. So nakikita natin. But para sa barangay, isipin lang natin ito. Maliban sa BEA, nandiyan na ang mga BUB. Hindi nangyayari yan before, tama ba? Ngayon lang yan, palapakan nga natin ang ating mahal na Pangulo, ang ating Secretary ng DILG. Dito sa lalawigan ng Bohol, kung national government ang pag-uusapan, pumapasok ang Kalahi, pumapasok ang 4Ps, pumapasok ang HTS program, ang ating PhilHealth, ang atong mga national roads. By 2016, all will be already completed. Pakpakan na po ng atong lalawigan ng Bohol. That's why we are already lobbying na matutulungan ang local roads later once the national funds are already saved because all national roads will be completed by 2016. Tapos meron pa tayo PRMF program with Australia. Saan dumaan yan? Sa partnership kay Secretary Mar Roxas din. Ito turn over by July 22 ang lahat na completed PRMF provincial government partnership with Australia under the DILG, both the regular as well as the earthquake response rehabilitation of our roads. Pagpakan na to ang atong mahal na Secretary sa DILG. So, tungkol ni Ana, I hope that his coming today will really inspire us even more. Will inspire us to do the most that we can para ang ating mga katauhan sa Bohol, our people, will also benefit from all these programs. With your leadership in the barangay, sabi nga ni Congressman Rene, kayo yung pinaka-malakas Kasi barangay captains, kayo ang executive, kayo ang legislative, kayo rin ang huwes, judicial. So walang opisyal sa buong Pilipinas na mayroong ganyan na kapangyarihan. Ang importante, marunong tayo gumamit sa kapangyarihan. Para sa tama, hindi para sa mali. Para sa daang matuwid na sinasabi ni Presidente at ng Secretary Mar Roxas. So with this, let me bring to you again the good message that the province of Bohol is in good hands with the President, with Secretary Mar, with Secretary Dinky, lahat ng mga cabinet members na tumulong at patuloy ito pag tayo ay nagkakaisa palagi. So with this, on behalf of the provincial government and our congressmen, let me express our deepest thanks and appreciation to the President, to Secretary Mar, for the support to the province of Bohol. And now, nagana po pinakamabungog na pakpak ang atong sekretaryo sa DILG, Secretary Mar Roxas! Please take it. Thank you. Maraming salamat sa kay Governor Ed Chato. Isa sa pinaka-hinahangaan, isa sa pinaka-tinitingala, pinaka-pinapakinggan
na punong lalawigan sa buong Pilipinas dahil napakaganda ng kanyang liderato. Palakpakan po natin, Governor Ed Shato. Alam niyo, yung inyong gobernador, talagang pwede niyo ipagmalaki. Nasa top 3 siya. Top 3 na pinakamakulit na governor sa buong Pilipinas. Ha? At tama lamang. Dahil ang kinukulit niya, hindi para sa kanya, pero para sa lalawigan ng Bohol. Palakpakan po natin. And of course, ang kanyang kapartner, matagal ko nang nakilala, ito siya. I think, congressman pa lang ako. Many years ago, inimbita niya ako mag-yesta doon sa Valencia na malayo. Ilang oras yun na pumunta doon. Pero, binata pa ako doon nung kapanahonan yon. At napakaganda nung kanilang reyna, nung kanilang fiesta. Kaya talaga naman inimbita niya ako doon malayo sa Valencia, Inday Consiglim. Palakpakan natin. At kung si Governor Shato, top 3 sa pinakamakulit na gobernador, ang inyong congressman naman, top 1 sa pinakamakulit na congressman. Ha? Pero ito siya, talaga naman bilib ako. Kinukulit niya, ako, copy lang ako, copy furnish. Ang kinukulit niya, si Pangulo mismo, at sinasagot siya ng Pangulo, kinakopy din ako kung anong sagot ng Pangulo. Ang inyong kinatawan dito sa Bohol, walang iba po kundi Congressman Rene Relampagos. Of course, ang ating Pangulo ng Liga ng mga Barangay, Molex Cepedosa. Palakpakan po natin. Kanina nadidinig ko yung nickname niya. Akala ko nadidinig ko Rolex. So tinitingnan ko yung relos niya, hindi naman Rolex. So sabi ko, bakit Rolex ang nickname? Pala Romulo Molex. Palakpakan po natin ang ating Pangulo. Ha? Nandito po ang ating mayor ng Tagbilaran na sa ilang araw ay magse-celebrate na ng 49th Foundation Day. Napakabilis ng progreso ng Tagbilaran. Batang-bata, walang pang 49, pero kita naman ang kanyang liderato. Talagang rumaragasa, gumaganda, mabilis ang pag-take off ng Tagbilaran. Walang iba po kundi Mayor Baba Yap. Palakpakan po natin. Ang ating mga board members, Board Member Tamalerio, palakpakan po. Board Member Jul Lopez and Benji Arcamo. Sa ating mga kabahagi ng DILG family, DILG Regional Director Rene Bordeos, palakpakan po. Of course, ang ating sa Bureau of Fire Senior Superintendent Linda Tobias, palakpakan po. Members of the DILG family na nandito lahat, palakpakan din po natin. Alam nyo, yung mga nasa DILG na yan, nagre-reklamo sa akin. Sabi niya, Sir, dami namin trabaho. Ha? Bakit dati-dati yung DILG hindi naman kabahagi nitong napakaraming mga projects? Ngayon, ang bawat MLGOO, abay 12.5 million pesos bawat bayan ang kanilang pinapagawa na PUB. Dagdag pa nun, kasama sila sa Oplan Listo. Ito yung para sa disaster preparedness na pag-uusapan natin maya-maya. Kasama pa dyan yung 2.3 billion na BEA. So lahat sila sabi, Sir, pagod na kami. Pero sabi nila sa akin, inspirado sila dahil nakakatulong sila sa kanilang mga kababayan. Palakpakan po natin ang ating mga DILG. Sa ating provincial director, Senior Superintendent Dennis Agustin ng PNP, palakpakan din po natin. Sa inyo lahat,
1,109 na mga punong barangay sa kabuuan ng Bohol. Palakpakan po ninyo yung sarili. Sa ating lahat, friends, ladies and gentlemen, magandang umaga po. May buntag kaninyo tanan. Ang ako nga Bisaya, inilonggo nga Bisaya. Kay taga-Capiz ako dito sa pihak sa Western Visayas. Kilala ninyo ang Capiz, di ba la? Kung sa gabi, naganilupad ang mga tao. Ito. Kamo, nagakinanglan kamo sa airport. Kami maski Y airport, okay? So, napakalaking bagay nakita ko dito. Isa sa pinaka-hardworking na provincial administrator, si A.A. Damalerio. Palakpakan din po namin. Na kahit walang airport dun sa amin sa Capiz, kahit walang ilaw sa gabi, lalong mas madaming lumilipad doon. Kaya delikado. So, tagalugon ko lang kag Inglison ang akong pag-sulti. Kaya, although lisod na magsulti sa Bisaya, makasabot na po. No? So, madamong kasalamat sa inyong laking tuwa ko na makasama dito sa ating disaster preparedness na seminar. Napakalaking bagay. Dahil, naalala ko, by the way, parang malayo ako doon sa kanila. So, pwede ba, Gob, na lumapit ako din dito sa gitna? Okay. Wireless. Okay. So, ayan. Para magkita din tayo dito. Kamusta kayo dito sa kaliwa? Ha? Okay. Alam nyo, naalala ko, magkasama kami ni Gob nung earthquake na malakas yung mga aftershock. Isang gabi, nagmi-meeting kami doon sa governor's mansion. Kahoy yun eh. Diba? Kahoy. So kung kahoy, hindi parang semento. Yung semento, matigas eh. Yung kahoy, may kip. Diba? So nasa gitna ng isang meeting, mahabang meeting, punong-puno yung second floor. Punong-puno ng tao. Parang ganito. Daming tao. Lahat ng mga kabahagi ng gobyerno, nasyonal, lokal, lahat nandun nagmi-meeting kami. Bigla na lang ay nagkaroon ng aftershock. So, syempre, pagkatabi kami ni Governor, sabi ko, steady. Huwag tayo magpakita na ninenervyos tayo. Diba? Kasi kailangan kalmado ka. Kung yung leader natataranta, ano pa kaya yung mga tao? Kaya kailangan steady. So, aftershock. Left and right. Up and down, front and back, yung aftershock. Kasi kahoy eh, so may kit. So steady. Tapos naisip ko, naku, parang heritage building na ito. Ilang taon na siguro itong building. Baka bumigay ito. So, in-announce ko. Pwede ba lahat ng mga hindi naman kailangan sa meeting na ito, bumaba na muna para hindi masyadong mabigat yung second floor at para sakaling may mangyari, kayo mag-rescue sa amin. Diba? Di ba, Lord? Ha? Ha? Kayo huhukay kung anong mangyari sa amin dito. Pero nakita ko, walang bumaba. Walang umalis. So sabi ko kay Go, medyo mabigat na itong punong-puno kasi. Patuloy yung mga aftershock. Every so many minutes may aftershock. So sabi, Go, bakit hindi bumababa ang tao? Naintindihan ba nila yung Tagalog? Ganun. So sabi ko, hindi. Naintindihan nila ang Tagalog. Hindi bababa yan. Bakit hindi bababa yan?
Kasi sabi ni Gob, kasi sinabi mo, lahat ng hindi kailangan sa meeting, pwede bumaba. Diba? Eh, sinong tao naman magsasabi, hindi sila kailangan? Diba? Kaya, so, yun, nagkaintindihan kami. So, finally, yun ang nangyari. Pero nakita ko doon yung tapang, nakita ko doon yung commitment, nakita ko doon yung malasakit ng Bulanon para sa kapwa Bulanon. Walang natinag, walang sumuko, talaga namang nakatutok hanggang naasikaso lahat itong mga bagay. Naalala ko rin yung mga araw na yon na kinailangan pa, kasi si Presidente tumatawag sa akin na, Mar, ano ba ang daming report dito? Ano ba? Ano bang sitwasyon dyan? Ano, ganito? Ano yung sira? Ganito? So, kami ni Gob, kinaumagahan, sumakay kami, nagmaneho. Ako pa nagmaneho. Personal kong... Kasi kung hindi ako nagmamaneho, matutulog ako sa sasakyan. Di ba? Oh. So, ako mismo nagmaneho para hindi ako makatulog. Inikot namin, no? Hanggang doon sa Tubigon, sa Carmen, sa Inabanga, lahat. Tawid dito sa may Antiquera, kasi di ba na-wash out ang tulay dyan. At saka, basta inikot namin. 260 kilometers ang binyahe namin ni Gobernador yung araw na yon. Para nung gabi na yon, makareport kami kay Presidente. Saan yung landslide, saan yung na-wash out, saan yung nasira yung tulay. Pero masabi ko sa inyo, masabi ko sa inyo, sa buong araw na yun, na pag-iikot, kahit pa nakita namin, wasak ang mga bahay. Nakita namin, mga building nasira. Nakita namin, mga simbahan na wasak din, nasira din. Pero ang mga Bulanon, lahat nakangiti, kumakaway, malakas ang loob, hindi natitinag, talaga isa-isa nagtutulungan para sa kanila, sa kanilang kapitbahay. Yan ang pinakamagandang nakita natin sa earthquake na mabuhay ang Bohol. May kasabihan. Adversity brings out the truth. Ang katotohanan nakikita sa panahon ng paghirap. Adversity brings out the truth. Pwedeng lumabas yung masamang ugali. Pwede din namang lumabas yung kagandahang loob. Yung malasakit sa kapwa. Ano ang nakita natin sa Bohol? Kagandahang loob, malasakit sa kapwa, pagtugon sa pangangailangan ng komunidad. Hindi sarili ang inisip, ang pangkalahatan ang inisip. Mabuhay po kayong lahat. Kaya laking tuwa ko po na makasama ngayong araw na ito sa ating conference dito sa disaster preparedness, ang paghahanda. Dahil nais man natin na tumulong, kung hindi natin alam kung anong gagawin natin, kung minsan nakakasagabal pa tayo, nakakasama pa tayo. Diba? Tama? Mahirap na malito. Mahirap malito. Mahirap ma-confuse. Halimbawa, isang tao na mamalansya, diba? Kumilingling yung cellphone niya. Nalito siya, sinagot niya yung cellphone niya. Hello? E di nasunog yung kanyang pisngi. O diba? Yan pag nalilito. Diba? Yung kaibigan ko, 2 pisngi yung nasunog sa kanya. Oh, sabi ko, bakit ka nasunog sa kabilang pisngi? Sabi niya, tumawag ulit eh. Diba? Mahirap na nalilito pag may emergency. Kailangan alam natin. Kaya, makikita natin, halimbawa sa Bureau of Fire, lahat sila merong checklist. Hindi bara-bara, hindi patsamba, hindi kung ano lang ang maisip.
Di ba? Sila may checklist. Uunahin nila kung paano pumasok, papalamigin nila, bubuhos ng parang ulan na tubig hanggang bago pasok. May checklist yan. Ganun din sa pulis. Pag pulis, may sakuna o kaya may insidente, hindi rin bara-bara yan. Hindi rin patsamba yan. Kaya, itong gawain natin ngayon, napakahalaga nito para meron tayong tinatawag na protocol. Hindi ito protocol sa dignitaryo, ha? Hindi ito yung parang sinong uunahin, pero hindi. Ibig sabihin ng protocol, meron tayong checklist. Hindi tayo malilito. In fact, kung makita natin yung suot ng ating mga TILG, ang nakasulat dito ay listo. Alisto. Alert. Hindi yung nalilito. Diba? Mamaya, sunog-sunog yung mga pisngit natin sa plancha. Diba? Kaya napakahalaga po na ngayon, ang tawag ngayon ay peace time. Wala pang sakuna. Maayos pa, may kuryente, may cellphone, may pagmitingan. So maayos ngayon. So ngayon ang pinakamahalagang panahon para matutukan natin itong mga checklist na ito. At napakahalaga nito dahil kayo, ang bawat isa sa inyo, ang siyang tumatayong frontliner sa disaster preparedness. Nasa doktrina natin yon. Sakaling hindi nyo pa nababasa yung local government code, may bahagi doon that each barangay chairman ang siyang tatayo bilang disaster officer. Kayo po yun, disaster officer. Sa paghahanda at saka sa pagre-responde. So, napakahalaga po na alam natin kung anong gagawin natin. Napakahalaga po na alam natin kung ano itong mga protocol na ito, itong sistema or itong checklist na ito. At natutuwa ako nung pinaalam sa akin ni Governor Echato na ngayon, antemano, bago pa dumating ang rainy season, bago pa dumating ang bagyo season dito sa Bohol, na kayo ang nakaranas na, di ba? Naranasan ninyo yung 7.2 earthquake na yun, di ba? Naranasan ninyo yung hagupit ng Yolanda kasi dumaan din dito yung hangin ni Yolanda. Yung mga bagyo na naranasan ninyo, alam nyo na yan, karanasan na yan. Pero, maganda na lahat ng best practice, lahat ng mga mahuhusay at magagandang nagawa ay mai-share natin. Para hindi lang isang barangay, hindi lang isang bayan, hindi lang isang distrito ay may magandang pagresponde, pero yung kabuuan ng ating probinsya. Okay ba sa inyo yun? Okay. So, yan po, no? Maasahan po ninyo na nandiyan kami sa DILG bilang susuporta sa inyo. Tulad ng nangyari ng earthquake. Paalala ninyo, yung earthquake na yun, September yun di ba? Oh, September yun. October yun. Tama, October yun. Kasi, nung September, 3 linggo ako hindi umuwi. 3. Sabi ng misis ko, oh, ano yan? Pinagsisilusan ko na yan. Nang sa ano niya, bakit ka nasa Zamboanga 3 linggo? Eh di ba nilusog yung Zamboanga? Nandun kami ni Secretary Bones Casmin, tumutok doon bilang frontliner. Tapos nung nangyari yung earthquake, 1 linggo ako hindi umuwi. Oh, magaganda yung mga taga-Bohol, ha? Bakit hindi ka na naman umuwi? May earthquake doon sa Bohol. Next month, November. Oh, 2 linggo ako hindi umuwi. Oh, ba't di ka na naman umuwi? Sino yung Yolanda na yan? Eh, bagyo ng Yolanda, nandun kami sa Tacloban. Kaya, kasama ninyo yung karanasan na
makaranas, malaman kung ano talaga yung hagupit ng bagyo, ano yung hagupit ng kalamidad, whether man-made, tulad ng sa Zamboanga, o kaya natural, tulad ng sa earthquake, o kaya sa Yolanda, ay nakikita natin mahalaga na meron tayong checklist. At alisto tayo, hindi yung mga nalilito. At nasa inyo, nasa palad ninyo, kung ano ang kinalabasan sakaling may sakulan. We cannot predict. Walang makakapagsabi kung magkakaroon ulit ng lindol. We cannot predict kung magkakaroon muli ng Yolanda. Hindi natin masasabi. Pero, masasabi natin kung ano ang magagawa. Diba? God helps those who help themselves. Ibig sabihin, ang Diyos mismo tumutulong doon sa tumutulong sa sarili. Hindi pabayaan. Hindi kapabayaan, hindi kahinaan, hindi yung negligence ang ibig sabihin. Kaya natutuwa ako, na-inspire ako lalo, nakikita ko itong pagbangon ng Bohol, lalong mapapabilis, lalong mapoproteksyonan yung pagbangon kung talaga namang napakatibay ng paghahanda sakaling meron mula uli. Kayo mismo bilang mga ama ng inyong kabaranggayan, ama at ina ng inyong mga kabaranggayan, kayo mismo testigo sa hirap na naranas ng inyong mga kababayan. Nagpundar, nag-savings, nagsakripisyo, pawis at luha ang ikinapital para makapagbuo ng kahit ano. Bahay, maliit na negosyo, TV, rice cooker, o kung ano man. Tapos bigla na lang mawawala. Mawawala sa sakuna, mawawala dahil sa kalamidad. Kaya napakahalaga po. Napakahalaga na nakahanda tayo. Hindi bara-bara, hindi pachamba. Hindi kanya-kanya. Kailangan coordinated tayo. At higit lalo, hindi ningas kuko. Nasa simulat lang, nasa pakitang tao lang, sa photo op lang. Ito ang mga katangian na nakikita natin sa isang komunidad na nakapaghanda. At kung handa tayo, then marirespondihan natin kung ano man ang darating sa araw. Mga ama at ina ng kabaranggayan dito sa Bohol, 1,091. 109. 1,109. 1,109. Sipin natin, imagine natin. Kung buo tayo, ano ang magagawa natin? Parang kamay yan eh. Pag ang kamay, kanya-kanya, abay, hindi natin alam. Diba? Baka may, hanggang pitik lang siguro. Pitik. O kaya sampal. Diba? Sabi nga nung Bureau of Fire sa akin, Sir, ang mga fire truck natin, parang kamay din yan eh. Sabi, ha? Parang kamay? Bakit? Ang bugal ng tubig ko, kung bagong-bago yan, parang ganito yan, yung lalaki. Kung 5 years old, parang hintuturo yan, yung bugal ng tubig. Diba? Kung 10 years old, nandito yan. Kung 20 years old, kung 30 years old na yan, parang hinliliit na yan. Kahit anong buga ng tubig, hanggang dyan. Di ba? Pero kung buo tayo, may magagawa tayo. Pag buo ang kamay, nakakahawak ng martilyo, nakakahawak ng lagari, nakakasuntok, hindi lang titig o sampal.
Kaya napakahalaga po na nandito tayo lahat. Natutuwa ako at lalo akong nai-inspire na makita na kayo mismo, kayo ang nangunguna sa paghahanda ng inyong kaligtasan. Bukas po, bukas alas 10 ng umaga, merong National Disaster Risk Reduction Meeting. Pangungunahan ng Pangulo yan. Secretary Gasmin, yours truly, Secretary Vicky, nandun po kami. Ang ibabalita ko po doon, walang iba po kung hindi yung nakita natin dito. Kayo ang modelo. Kayo ang magandang tutularan sa buong Pilipinas. Kung bubuo tayo, kahit ano pang kalamidad, kahit ano pang sakuna na ibato sa atin, matatanggap natin, hindi tayo susuko at pabangon ulit. Tulad ng pagbangon ng Bohol, dahil kayo, ang puso ninyo ay may malasakit sa kapwa at iniisip ang pagsilbihan ang inyong Bohol. Papasalamat po ako sa inyong kabayanihan. Kabayanihan ito. Hindi basta-basta nakikita ito. Nandito kayo lahat, pinapakita ninyo yung malasakit ninyo sa inyong komunidad. At ano ba naman ang kabayanihan kundi malasakit sa kapwa? Malasakit sa komunidad. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang Bohol. Tuloy-tuloy ang pagbangon na Bohol. Maraming salamat. Mayong buntag sa inyo. Thank you very much. Pagpakan ako, usa ka mga bugong palagpakan sa atong pinasidunggang pamumulong Secretary Mar Rojas uban sa mga kauban. Pagpakan ito mag-usap. Thank you, sir. Hingi ako ng konting paumanhin. Si Presidente, makita kami sa Cebu, umalis na siya eh. So, kailangan umalis na rin ako para makahabol sa kanya sa Cebu. Maraming salamat. Magandang umaga. Thank you very much. Okay. At si Governor, yan lang ihato dito mo. Balik si Go pag kuba na itong mga officials. Okay? So, thank you kayo. Atong Secretary, nindot kayo ang iyahang gihatag na itong mensahe. Labi na yun, no? Ang atong role isin mo ay mga first responders sa atong nagkalaing barangay. Panahon kung doon ay mga hagin sa mga isang matang kalamidad, no? Whether natural calamity o kaning kalamidad pagka doon ay kalamigitan po ang atong mga katauhan. Whether natural or man-made calamity or human-induced calamity, dako yun ang role sa atong mga punong barangays nining maong kapitan. So karon mga higala, may una yun kay ang ingon ganina ang atong presidente tuwa man sa Cebu. Unya tuwa ila manudanon kayo nga activity ngadto sa Cebu. So bingkikan og una ang atong presidente. Yaman si Governor, uban ka nato karon. Atagan ta og dugang pagpapasabot pa ni Governor kay kaning atong disaster training. Aw nagingon kanina i-cascade yun nga to sa barangay. Importante ni nga mahibaw-an nato, masayra nato kung sa mga pangandam nga itong pagkahimuon, no? Ayaw mo kablaka kay natay lunch, no? Ikahaman nani, no? Muna nga, mahuman matani human sa atong paniuto, maglingkod lang ta, no? Kay padayon sa dapat ay orientation nga pagkahimuon. Ang atong Vice Gobernador, atong hangyon, si Vice Governor Dr. Concepcion Lim, Vice, gamay mensahe para sa atong mga kapitanes, no? Atong hatagas ba si pagpakpak? Dr. Concepcion Lim, ato ang Vice Gobernador. Ato, balik po kong yun. Atong tagaan, kasi magpakpak ang atong provincial administrator. Gwapo kayo, no? Na-update po kayo na mutabang pagpauswag ini atong probinsya. Karon, pura kay naibaw ko, nagipangapoy po mo sa biyahe. Ang ako naman, kasing-kasing na pahalipay ninyo, kunya, nautunta, itang tanan, tagaan ko. Sa sulti sa atong, umaabot ka, Presidente, tagaan kong tao, inspirasyon.
Katong yung mga pulos dajik na to, hindi man po na kayo mo na baka ilanhan ta, tinuod. Tinuod yung tunay ito ko. Siguro po ito, kato siya may mag-drive sa mga sakinan. Magkinahanglan driver. Kaya isakto po ito iyan yung makatong. Kami dito, pero sila yun, may dako kayo role. Dili may unaan niya ang itong probinsya ang recovery sa damage dako. Pero katong kinabuhi, ganawa, di na katapuli. Gawas ko na ipabrikas niyan, kasi yung bata. Pero dili na po nihapon mo, manaka, di ba? So, magpasalamat ako. Kaya, ang pagnautong ng ta, dili makumangampanya. Ako mag-eleksyon. Pero, mga yun, tapos sa atong mga katawan. Ikan ninyo ng mga leader sa tanang baryo. Atong tabangan. Ang atong DILG Secretary ng Mudagan, pagka-presidente. Kung kita taban, nakakita ako din na magkabaan na. Diba? Bawaw pa man naman niya. I am just reminding you of the health na sa atong DILG Secretary. Kaya, magpatabang na ito karon. Kung sa may house, di man ito ngayong kwarta, di man mag-anak, pero ang atong house, makita na, natagaan na ito mahimo 100% sa mga voters yun, mo boto. Kamo may importante kita. Kita may musangyaw. Kita may musangyaw, muraw pari sa pulpito. Kita yung musangyaw. Na kanya na kung natapat yung tawhana. Nainaghan. Nga managan pagka-presidente. Pero nahibaw man ta. Kung sa'yo lang katabang na to, wala mo. Nga unta, pagka-lisod-lisod na to. Dapay bagyo. Ang dagat ang to ini ang pusod po kayo. Nor direkta na. Lungsod ang nagkaiso pa kayo. Pero, bisan ang ganang kanan. Ang nagtabang atong basta kita, mga Kristiyanos nagsuog na gaba, di ba? Ang gabaan ka. Muna kini, ako mami ang inyong istina to. Dili kayo na. Isulti ko gana. Ang ako inisuon. Hindi ka usap ko niya sa buhon, di ba? So atong tabangan, atong mga tao, may nakatabang na to, nakalipay na to, parang di tayo gabaan. Di ba? O, ang pinauto nga, tama mo, ang pinauto na ita, nakasenser ko na sa inyong batakan. Kang eleksyon, naanay mo tumulong yung, o di ay 500 yung, o di ay anak, huwag mo tari, sige anay mo tari. Ikaw, ay, anak, ang mahita ko, anak, basi nung siya, pero sa dino, okay mo, tuloy, huwes ka na ko, nadiri, tsuta, kalibong. Mao ang huwes sa korte, malimbungan na to. Ang labi nag-aso sa mortista, aso sa manulti, pero anong ginoo? Dili may anak. Para nga, nakasabot pa mo. Ako gusto in behalf. Kanyani niya ito sekretary. Wa man mangayo na ito kwarta. Wa mangayo na ito kanunon. Ang tabang na ito, nga siya, unta, at itong posisyon na maupoy yan interesan. Kaya assure, dugay na ni Igalan. Kaya pinensyon na pasawa. Congressman pa siya. Kaya ako kay Presidente ko sa likan ng mga mayor. Likan ng mga mayor. Niapot siya pangitanos kagayan de oro. Kaya ulang sa inyo, Senador. Pero, tapang mabubo niya. Pero di ba pumunta tuyok-tuyok hindi na Pilipinas. So, sa ahor ako, sektor, ahor ako'y ahor. Mao nga, wagyo ko ninyo ha, ibiyak sa itong probinsya sa Bohol, atong tabangan, kita patintal ang mga kwartang di panghatag. Kaya medyo makukadadlaw, tatagaan dito po, di ba? Paningkamot na na nato. Kay siya nakailan na nato. It will be very easy for the governor to approach. Puhon-puhon niya kung ma-elected na pagka-presidente. Nakasabot na mo. Ikaw, yung mga pagka-presidente. So si Vice Kong kay, nangampanya na. Wala ko mangampanya ka na daho. Ako naman kung pwede kong duman. Ako kung nakasabot. Nga, tayo
Sa nag-uputan nila. Daghang salamat kanya. Ayaw ko muli. Kay bago ang inyong presidente, aron masinati ninyo, libebuan ninyo, kung sa kasuyuan, inipagtawag ninyo karong adlaw. Daghang salamat. Wapo ka sunod. Wapo. Thank you, Vice Governor Dr. Concepcion Lim. Wato mangumpanya si Vice Gov ha? Pero kamo na po sabot at ko sa pasabot niya, siya aro na pumugwa kasabot. Ang mga taong nagatabang nato sa kasakit o kalipay, kinahanglan natong tanawon. Tiyaw mo na ang daghang mga kaumaran sa buhol karon gikan sa atong national government, pinaagi ni President Pinoy o sa iyang mga kabinete. Ato yung nakita ang dako nga kaumaran karon tungod sa mga paningkamot sa atong mga provincial officials o kinasunan kita sa atong national leaders. Pagpaga na to, Vice Governor Dr. Concepcion Lim, pagpabilin nga Vice Gobernador sa atong lalawigan sa Bohol. Wa ko mangumpanya ha? Ako ra ginuduman sila nga ikaw magpabilin nga Vice Gobernador. Nato. Pakpak mo mo naman mo mamuyo. Okay. Ang atong duha ka mga ambungan nga bukal di adres kilid, Dr. Yul Lopez o Board Member Benji Arcamo. No, tuwapon si Board Member Abel Namalerio. Tuwa sa likod, ko yung Vice Go.